Hello po. Hello din po. How are you doing? So far, okay naman ako. I'm good. So, aware ka naman po na magkakanda kami ng interview na tatanungin namin yung about sa sarili mo since part ka po ng LGBTQ, di ba? Yes, I am aware and proud naman ako na part ako ng LGBTQ+. Okay, so can you tell me a bit about yourself? Like, what is your story? Well, isa naman akong second year student. Ako ay nag-aaral dito sa City College of Calapan, Bachelor of Science in Tourism Management. Ako ay pangalawa sa pamilya namin. Kami 3 magkakapatid. I'm striving to be a good professional in the future. So, when did you first become aware of your sexual orientation or gender identity? Yung aware, elementary pa lang may science na. Pero hindi siya talagang alam ko sa sarili ko kasi in denial din ako that time. I was in denial hanggang grade 8 ako. Pero science siguro grade 4 or grade 3, nagkakaroon ako ng attraction to same-sex. Pero fully ko siyang naamin siguro ay grade 9. Yun. And why did you end up in that situation, yung being a gay? Actually, yung proseso niya napakahaba. Yung proseso niya hindi siya madali kasi una sa pagiging in denial, ang hirap aminin sa sarili kasi I came from a conservative family. Tapos ang turo sa amin is ang babae is para lang sa lalaki. So ang hirap nunukin, and at the same time ang dami ring factors na dapat iniisip ko na dapat hindi ako maging ganito. So Why did you end up in that situation, being a gay? yun, tapos end up ako doon kasi at some point minahal ko rin siya. Feeling ko kung hindi ako gay or part ng LGBT, hindi ako ganito ka-creative, hindi ako mag-explore, at saka tinuruan niya ako maging matapang at tumindig sa sarili ko. So, at some point, pinili ko na rin siya and hindi naman ako nagsisisi so far sa naging desisyon ko. Can you share what challenges have you faced or currently facing, especially within your family and society? Hanggang ngayon maraming struggles talaga. Una, hindi ako sobrang out sa pamilya ko. Mahirap siya kasi ang una dapat na paglabasan mo kung sino kaya ang pamilya mo. Pero hindi ako formal na kapag out. So, yun ang una kong struggle. Pero at the same time, feeling ko alam naman nila or may alam sila pero hindi nagkaroon ng formal out. Sa society naman, of course, maraming bullies. Maraming tumitingin sa'yo as less. Alam sa family ka mag-anak, ganon. Kasi may comparison pa rin sa pagiging malakas, sa pagiging matikas, ganon. So, ganon yung standard eh. Pero pinapakita ko yung strength ko sa pamamagitan ng pagpapashow ko ng strength ko sa academics, sa kung ano yung mga kaya kong gawin. Yun. Tapos, another struggle is yung pagkilala ko pa ng sarili ko sa pamamagitan ng pagkilala ng mga tao sa community ko. Ang mahirap siyang struggle kasi ang risky niya yung pagkilala ng mga tao kasi hindi mo alam kung magsistay ba sila or hindi. Gusto kong makakilala ng mga tao, gusto kong matuto sa kanila, ganyan. Pero at the same time, hindi lahat ng tao ganon. Hindi lahat ng tao tutulungan ka. At the end of the day, minsan, it's either iniiwan ka nila, sinasaktan ka nila, and you're ending up learning from yourself at hindi sa kanila. So, struggle yun sa akin. Kasi, yung LGBTQ, dapat siya ay magbisto lang home or lugar or safe place para sa amin. Pero minsan, hindi siya nagiging lugar para doon. So, struggle din siya. Pero at the same time, I'm thankful kasi siguro naging strong din ako, strong enough para matuto. At hanggang ngayon, andito pa rin ako. Can you share more what challenges have you faced yun, sa family mo, especially sa family? Sa family ko kasi one time, nagalit sila kasi umimik ako sa kanila pabalik. Hapon tayo. Kunin mo yung kutsilyo doon sa likod. Wait lang, tayo mamaya may ginagawa pa naman ako. Tatanggal pa ako ng... Parang kaya mo sumunod. Anong ba pong gagawin? Doon sa ano na yun? Tututo ka sumagot. Bakit ga po? Ano problema nyo? Nagkatuto na yun sa school. Tatanggal Bakla ka ba? Hindi po. Yun. So,
tingin nila dapat ang lalaki daw hindi sumasagot kasi daw dapat babae lang yung madaldal. So, yun nagkakaroon ng gender norms na dapat babae lang ganito, dapat lalaki lang ganito. So, tinanong ako ng pamilya ko, sabi ko, ano ka ba ha? Pwedeng ka ba? Bakla ka ba? Ganun. Pero hindi ako nakaimik pabalik kasi takot ako. Takot ako sa sasabihin nila, takot ako sa sasabihin nila sa akin at maramdaman din nila. So, ganun. Parang hindi sila yung safe space ko para mag-out ako. At ayoko mag-come out sa ganung paraan na parang pagalit sila at pagalit din sa partner. Tapos currently, I have a partner. May partner ako ngayon, first time. Struggle din na hindi ko siya maipakilala sa pamilya ko bilang kami. Kaibigan lang ang pakilala ko sa kanya. Pero gusto ko, since hindi naman ako naglalaro din, syempre. So gusto ko din magtagal kami at ipakilala ko siya sa pamilya ko bilang kung ano ba talaga siya sa buhay ko. So struggle siya sa akin kasi mahalaga siya sa buhay ko, mahalaga rin yung pamilya ko sa buhay ko, pero hindi ko siya mapakilala bilang mahalaga rin sa buhay ko. Noon, struggle siya sa amin kasi hindi ako sobrang out na tao. Lalo na sa love life kasi hindi ko alam, hindi pa rin talaga yung priority ko that time. Pero dumating sa point na parang wala, dumating na lang din. Tapos, noong una na medyo low-key lang. Pero hindi siya low-key. Talagang out talaga kung out. Sa public, sa pamilya hindi rin siya. Sa public naman, kung umasta kami, okay lang. Hindi kami sobrang showy sa public like holding hands and stuff. Pero we can express it on social media na hindi kami nagtatago.